At yun na nga ho guys, naglabas na ho ng statement itong si Vice President Sara Duterte ukol dito sa napakainit na usapin kung papapasukin nga ba ang ICC sa bansang Pilipinas. Hot topic yan ngayon. Tsaka nung binasa ko yung statement niya na yan, mamaya himay-himayin natin. Ang daming mali. Naluloka ako. Vice President ba talaga to? Lawyer ba to? Anyway, sa napansin ko sa kanyang statement na yan ay para tila baga nababahago ang kanilang buntot. Ang buntot ng Duterte camps na babalutan ho ng takot kung sakali mang mapapasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Yan lamang ho yung nakikita ko sa kanila, yung takot if ever man hong makapasok ang ICC, ang International Criminal Court dito sa bansang Pilipinas. Well, sa akin naman kasi guys, if wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot, 'di ba? Yun lang naman tayo kung nasa tama ka, kahit ilang pa yung pumasok dito na ICC para imbestigahan ka, hindi ka matatakot kasi wala ka namang kasalanan. Ang natatakot lang dito ay yung may mga kasalanan. Anyway, ito kasi yung balita. Yan. Sara Duterte reminds House. Okay, nagpaalala siya. Sabi niya, Marcos says Philippine done talking with ICC. Yan kasi yung problema dito kay Vice President Sara Duterte at dito sa mga DDS. Hanggang dyan lang ho yung sinabi nila na, sinabi na ni Pangulong PBBM na hindi niya ho papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Dyan lang ho yung kinat nila yung sinabi ni Pangulong PBBM. Pero ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, if masagot ho yung mga tanong niya, if masagot ho yung regarding sa jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas, well, may possibility na papapasukin ni Pangulong PBBM ang ICC sa bansang Pilipinas. Anyway, ito yung dyan yan PBBM maintains ICC has no jurisdiction over Philippine in probing Duterte's drug war. Diba sabi ni Pangulong PBBM? So until those question of jurisdiction and the effects of the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. So what if pag nasagot na? Di makikipag-cooperate na tayo dito sa International Criminal Court. Ganyan kasi ng statement yan sila, yung mga DDS. Lagi silang chop. Alam mo yun guys, chinachop nila yung statement para nagmumukhang tama sila at mali yung ibang tao. So, 'di ba, nakaka-insulto talaga yung mga ganito. Anyway, balikan natin to. So, ano nga ba yung balita? Yan guys. Sara Duterte reminds House Marcos says PH done talking with ICC. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating content na to, napakamahalaga ng context ng bawat content para maintindihan ng mamamayang Pilipino itong sinasabi dito sa ating video. So ano nga ba yung pinanggalingan nito? So balikan natin to. Yung pinanggalingan yan. Sabi dito, November 21, more lawmakers urge Marcos government to cooperate with ICC probe into Duterte drug war. So nabuhay ho ang usaping ICC na naman ulit again and again. It is because sa tatlong matatapang at magigiting na congressman ho na nagpasa ho ng House Resolution 1477 na sinasabi nila na bakit hindi na lang ho tayo makipag-cooperate or papasukin ng ICC sa bansang Pilipinas. Kasi guys, itong mga kongresista na to na nag-file, sabi nila, it is better na makipag-cooperate raw ho tayo para mapatunayan natin na tumatakbo ang judicial system natin sa bansang Pilipinas. Sabi nga dito, di ba sa balita, ito yung mga nagpasa ng House Bill na yan. Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, House Committee on Human Rights Chair One Rider Representative Ramon Rodrigo Gutierrez filed Resolution 1477 on Monday, November 3rd, 20, urging the government to extend their full cooperation to the ICC prosecutor with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC. So, yan ho yan. And then, sinugundamanuhan ho ito ni Edsel Lagman. Yan, si Edsel Lagman. Sabi ni Edsel Lagman, pwedeng magbago daw ho ang isip. Ni Pangulong PBBM yan.
Lagman says Marcos may consider House sentiment on ICC probe. So basahin natin. Albay Representative Edsel Lagman said that the President Ferdinand Marcos Jr. might consider the sentiment of the House of Representatives to cooperate in the ICC investigation of the International Criminal Court, ICC, on the war on drugs of the previous administration. So, dyan ho sa inilabas, sa sinabi ni Edsel Lagman, dyan ho nanguhugot, dyan ho nanggagaling ang hugot ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga dito, di ba sa ABS-CBN, VP Sara Duterte reminds House, Marcos said Philippine done talking with ICC. So basahin natin, Vice President Sara Duterte on Thursday urged the lawmakers to respect the President Ferdinand Marcos Jr. non-cooperation policy on the International Criminal Court's investigation into the drug war of her father, former President Rodrigo Roa Duterte. This comes after the chamber tackled a resolution urging the government to cooperate with the investigation. So, alam kasi guys nila VP Sara Duterte at ng kampo ng mga Duterteñans, by next week guys ay magkakaroon na ho ng plenary hearing doon sa Congress. At ngayon, yan na nga, nanginginig na ho ang kanilang kampo sa takot kasi nga sa magiging result ho ng House resolution na ipinasa ho ng Congress na to. At syempre, pagdidebatehan na din to guys kung papapasukin nga ba ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. At by the way guys, isa sa pinaka-exciting part dito is itong mga kongresista na to na nagpasa ng House resolution na yan, isiimbitahan nila yung ibang pamilya na biktima ho ng bloody Duterte drug war doon ho sa Congress, sa plenary hearing para ho dagdag ebidensya na rin, mapatunayan na kung sino nga ba yung may pagkakamali at may pagkakasala. So, ngayon, ito, nag-comment na si Inday. Yan, naglabas siya ng kanyang comment. Zara Zay Duterte, Vice President of the Philippines and Secretary of China. So, ngayon, nag-comment ho si Vice President Sara Duterte at kitang-kitang inaka, char. At kitang-kita naman ho dito sa kanyang comment na napaka-double standard niya. Kasi guys, imagine, maglalabas siya ng statement na ayaw niyang papapasukin ng ICC sa bansang Pilipinas kasi nga daw ho, respetuhin na lamang daw ho natin ang ating hukuman, yan ho yung sinasabi niya. Pero napaka-double standard niya dito sa part na to. Kasi, noong June 16, 2021, diba, napaka-double standard talaga ni Inday. Sabi niya, Sara Duterte ready to help ICC drug war probe if national government agrees. So, makikipagtulungan na raw ho siya sa ICC if itong international government ay papayag, agree. So, see, guys, nakikita nyo ba yung pinaka-ano natin dito, pinaka-main context natin dito? Hindi pa nga ho nakakapasok ang ICC, di ba, pinag-uusapan pa lamang ho, pero ayaw niya na. Diba? It takes process pa lang ho, pero siya ayaw niya na. So, literally, natatakot siya. Pero guys, sasabihin nila na, diba nung June 16, 2021, sinabi ni VP Sara na makikipag-cooperate siya sa ICC. Yun na nga ho, guys. Sinabi niya yun, tapos at the same time, sinabi niya rin na ayaw niya. So, napaka-double standard ng ating Vice Presidente ngayon. So, ako guys, napapansin ko na hindi naman to parte ng kanyang campaign period kasi 2021 pa to. June 16, 2021, hindi naman natin pwede sabihin na parte to ng kanyang pangangampanya para ho iboto siya ng mamamayang Pilipino. So, ano yung pinapalabas dito ni VP Sara Duterte? So, yun yung pinaka-question natin dyan. Anyway, basahin lang muna natin ang ilang statement dyan. Sabi dito, Davao City Mayor Sara Duterte, also daughter of President Rodrigo Duterte, said she would cooperate with the potential International Criminal Court or ICC investigation into drug-related extrajudicial killings, but only if the national government agrees with the probe
2. Sabi niya, yes, the city government of Davao is ready daw. We will await the instruction of the national government through the DILG, Department of Interior and Local Government, she said a message to Rappler on Wednesday. Actually guys, hindi ako nagbabasa ng Rappler na to kasi medyo hindi ko type, pero dito ko lang din to sa Rappler nakita itong statement na to kasi ang ibang mga news outlet, mga tabloid, hindi naman nagsulat nito. Pero anyway, dito ko to nakita na sabi niya din dito, she however insisted that the Davao City shouldn't be included in now retired ICC Chief Prosecutor Fatu Bensouda probe into crimes against humanity under her father leadership. Anyway, going back na tayo sa topic natin yan, sa comment niya. Yan. Lumabas na siya ng topic niya kasi 'di ba napag-usapan ngayon ang ICC sa bansang Pilipinas, napaka-hot topic nito dahil nga itong tatlong magigiting na kongresista ay nagpasa ho ng House Resolution na kung saan gusto ho nila na makipag-cooperate tayo sa ICC. And then, napag-usapan na din to ng kahit ka din si Boying Remulla, di ba? Pinag-aaralan niya if ever man napapapasukin ng ICC sa bansang Pilipinas. Pero guys, pinag-aaralan pa lamang ho. Pwedeng papapasukin or pwedeng hindi. Kagaya ng sinabi ni Pangulong PBBM, as long as masagot nila ang question regarding sa jurisdiction ng ICC, di ba, ay pwedeng pumasok. Pero as long as hindi pa nasasagot, ay hindi talaga sila makakapasok. Anyway, ito na nga. Basahin natin, himay-himayin natin ang topic. Medyo mahaba-haba to. Baka mag-overtime ako. Pumalo tayo sa 20 minutes. Overtime si Viva, no? Anyway, first time kong mag-overtime kung sakali umang pumatak tayo ng 20 minutes or 20 minutes pataas. Usually kasi 8 minutes lang ako. Ayoko mag-overtime kasi ang content ko kasi guys is para lang sa mga taong masyadong walang time na manood ng napakahabang oras. Yung iba yung may trabaho, for example, yung OFW, 'di ba? Meron silang ginagawa. So ayaw nila ng napakahaba. So hindi nga ako nagla-live, 'di ba? Ang ginagawa ko is vlog lang para ho to sa mga nanonood na mahilig lang sa short pero at least malaman. But anyway, nadagdagan na naman ng minutes tong natin. Anyway, ito na nga. In the light of the sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives regarding the International Criminal Court or ICC jurisdiction over country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words, guys, very words, that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. reiterated less than half year ago. So, ngayon, humahanap ng kakampi si VP Inday. So, pakampi yun sa ating Pangulo. So, meaning to say, ginagawa niyang shield ngayon itong sinabi ni Pangulong PBBM a year ago na hindi niya raw papapasukin ng ICC sa bansang Pilipinas. Yun na nga. 'Di ba sinabi ho yun ni Pangulong PBBM na hindi niya papapasukin ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas, pero hanggang doon lang yung sinabi nila at kinat na nila yun, 'di ba? Nakakaloka. Hindi nila sinabi yung napakalinaw ho na sinabi ni Pangulong PBBM after niyang sabihin na hindi niya papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Ang sabi kasi guys ni Pangulong PBBM, yung literal na sinabi niya, at ngayon meron akong papakitang video sa inyo. Sabi ni Pangulong PBBM, hanggat hindi raw ho nasasagot ang question regarding sa jurisdiction ng International Criminal Court, hindi niya ito papapasukin. Pero guys, isipin nyo na lang, what if masagot? 'Di ba? What if masagot ho ang question regarding sa jurisdiction ng ICC, di may possibility na papasukin ho ng Philippine ang ICC sa bansang Pilipinas. So anyway, ito yung video guys. Pakita ko sa inyo. Sinabi ni Pangulong PBBM. Good morning, Mr. President. What is your position on the plan of the International Criminal Court to investigate former President Rodrigo Duterte over his war on drugs? My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police
in our judiciary, a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Diba? Napakalinaw ho ng sinabi ni Pangulong PBBM, as long as hindi niya pa ho naririnig ang, diba, yung question regarding sa ICC jurisdiction na hindi niya to papapasukin. Pero, what if masagot ho ang question regarding sa jurisdiction? Ay di papapasukin ho yan ng ating Pangulong PBBM. Kaya nga ho si Boying Remulla, pinag-aaralan niya ho kung pwedeng pumasok ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Si DOJ na mismo ang nagsabi niyan. At saka guys isipin nyo na lang yan. Hindi maglalabas ng statement itong si Department of Justice Secretary Boying Remulla if walang basbas yan ng ating presidente. Diba? Kasi lahat naman yan, kung papapasukin ng ICC sa bansang Pilipinas, nasa presidente pa din ang ang huling alas. Pero guys, hindi magsasalita para sa akin si Boying Remulla, si DOJ ng ganyan, kung walang basbas yan ng ating presidente. Anyway, so yun na nga, nasagutan natin ang first stanza nitong pagkakamali ni Vice President Sara Duterte sa kanyang first stanza. So ngayon, sa second stanza na tayo. Sabi niya, any probe conducted by the ICC would be intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. Threat! Kaloka! We are done talking with ICC like we have been saying from the beginning. We will not cooperate with them in any way, shape, of form. So ngayon, sinasabi ni Inday na magkakaroon daw ho ng malaking problema sa ating sovereignty. Pero guys, ang ICC, hindi na ho yan bago sa bansang Pilipinas. Noong 2011 pa ho tayo naging miyembro. Yan galing mismo yan sa Senate of the Philippines. August 23, 2011. Yan. Diba? Hindi na bago. Kasi yung ICC, 2011 pa tayo naging member. So ano yung magiging malaking problema dyan? Problema kasi, may problema kayo. Kasi madaming mga biktima ang nabiktima nyo. Madaming mga, alam yun, inosente ang nabiktima dahil sa palpak na war on drugs ng tatay mo. Yun yung ibig sabihin mo. Diba? So ngayon guys, ito, basahin natin yung reason kung bakit tayo sumali dito. O, diba, kay Miriam pa to. Di hamak na mas matalino si Miriam dito kay VP Sara Duterte. May magsabi dyan na matalino si Inday. Kakaltukan ko talaga. Anyway, sabi dito basahin natin. Under Article 28 of the Rome Statute, the military commander will also assume command responsibility for crimes committed by forces under his command and control. So, Santiago said, the ICC will hold person, except minors, individually responsible, unlike the International Court of Justice, which punishes only states. She said, the treaty will also put the Philippines in a better position to protect Filipino overseas workers against crimes against humanity when they work abroad by concurring in the ratification of the Rome Statute. The Philippines will help the court to end the culture of impunity and reaffirm our position as leading human rights advocate in Asia. Sabi yan ni Santiago. Kaya nga tayo sumali dito sa International Criminal Court noong 2011. It is that because meron hong magandang reason itong Senate. So alam niya ni VP Inday kasi naging lawyer naman siya. Bakit hindi yan masink in sa utak niya? Diba kaloka na magkakaroon daw ng malaking problema sa sovereignty ng bansang Pilipinas? Noong 2011 pa tayo naging miyembro ng ICC. So, ano yung malaking problema dyan if pumasok ulit ang ICC sa bansang Pilipinas? Kaloka.
Ikaw, Sarah, ha, namumuro ka na, ha? Patagal ng patagal, pabubo ka ng pabubo, ha? Spaghetting pababa yung performance mo. Kaya alam nyo guys, yung performance rating ni VP Inday, 2 digits ho ang nawala. Siya ho yung malaking nawala sa sa overall ratings performance niya sa bansang Pilipinas. Ayon ho yan sa Okta Research. 'Di ba? So kung maganda yung panunungkulan mo, maganda yung performance rating mo. Pero medyo balik ko yung yung performance mo, kaya hindi ko masabing tataas yung performance rating mo. Anyway, dito na tayo sa pangatlo. Sabi niya dito, given this clear standpoint, we urge the House to respect the position of the President. Yan, ginagawa niya talagang barrier si Pangulong PBBM, no? Hanap pa kampiyon, who is chief architect of our foreign policy. The President has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that the ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. Pangatlong palpak. Aray ko, may langgam dito. So, palpak na naman ho yung third stanza statement niya dito sa nilabas niya. Nagbigay ka pa ng comment kung palpak lang din. Kaloka. So sabi niya daw ho, nag-withdraw daw tayo sa ICC noong 2019 pa. So ito yung sabi ng Supreme Court. Pabasa ko sa inyo, ha. Yan. So, di ba sabi niya 2019 pa daw tayo nag-withdraw? Okay, 2019. Nag-withdraw ka, pero yung 2019 to 2011, 'di ba? Kasama pa 'yun sa iimbestigahan ng ICC, pero yung 2019 above, 2019, 2020, 2021, hindi nakasama 'yun kasi nga nag-withdraw na tayo, 'di ba? 'Yun na nga, nag-withdraw na tayo. Pero ito yung sabi ng Supreme Court. Lilinawin ko lang, ha, para sa kaalaman ng iba. Kahit ho, nag-withdraw na ho tayo. Sabi dito, Duterte can't evade ICC and treaty on his own. Sabi yan ng Supreme Court. So, kung hindi kayo umaagree sa desisyon ng Supreme Court, pwede naman kayo, guys, mag-file ng complaint. Ganun lang kasimple yun. Kasi Supreme Court na mismo nagsabi, malinaw na sinabi ng Supreme Court na hindi pwedeng maging dahilan ho ni Duterte ito para takasan ang ginawa niyang mga kasalanan. So, hindi hindi pwede yung ginawa ni Pangulong Duterte na mag-leave tayo, umalis tayo sa ICC para takasan ang kanyang mga maling kasalanan nung during bloody war on drugs na ipinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero guys, just to be fair, mayroong mga pulis ang nadamay, mga namatay din. And madami ding mga biktima ang namatay din, mga inosente. So, itong mga pulis na to, syempre yan yung ginagawa ni Harry Roque. What if yung mga pulis na namatay during nung ICC, during nung war on drugs, dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi nyo ba yun kinukonsider? Napakasimple lang din, guys. Itong pamilya ng mga pulis na namatayan, pwedeng magsampa ng kaso. Pwedeng mag-file ng complaint. At itong mga, same as din dito sa mga namatayan, ng mga inosente, di ba, yung pamilya ng biktima, pwede din silang mag-file ng complaint regarding dito sa ginawang madugong laban ni Pangulong Duterte, laban dito sa war on drugs. Di ba, napakalinaw naman? Di ba, wag bobo, Harry Roque, ikaw talaga butanding. So anyway, sabi dito sa balita, basahin natin, ha. In a stinging rebuke of the position of Duterte and Malacanang, the High Court ruled as the state party of the Philippines was bound to recognize the jurisdiction of ICC and cooperate with its process even after its withdrawal from the treaty that created the International Criminal Court. So, withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligation it has incurred as a member, the court said in the 101-page decision authored by Associate Justice Marvic Leonen. So, napakalinaw ang stanza, ang point of views ng Supreme Court na hindi pwedeng maging dahilan ni Duterte na umalis tayo sa ICC para takasan ng kanyang mga ginawang kasalanan, mga ginawang pagpatay, 'di ba? Dito sa madugong labanan niya sa war on drugs. Ako guys,
personally, si Pangulong PBBM medyo tahimik dito sa usaping war on drugs. Pero guys, kahit tahimik yung tao, yung kanyang hakbangin ay talagang may impact. Kasi guys, inuuna niya yung mga high-ranking official, kung sino yung pinaka-main player, kung sino yung pinaka-ugat. Doon siya nagpo-focus. Si Duterte kasi, maliliit na tao. Yan yung pinagpo-focusan niya eh. Yung mga user lang. Pero hindi niya pinagpo-focusan yung mga malalaking tao. Kaya yung droga, patuloy na pabalik-balik sa bansang Pilipinas. Si Pangulong PBBM, di ba nabalita? Merong 18 high-ranking official, mga PNP, ang kanyang pinasibak. At yung mga droga ng mga malalaki na yan, pinasira niya. Kasi, di ba, if hindi sirain, yung mga high value na, paraphernalia na yan, pwedeng mag-circulate yan sa market ulit. Nire-recycle. So, ang ginawa ni Pangulong PBBM, pinasira niya. Yung humigit kumulang 3.6 billion, pinakamalaking droga ng taon, ang kanyang pinasunog sa Tres Marinas, Cavite. Nakalimutan ko na yan, basta na-content ko na yun dati. So, yun. Diba? Kaya naman palang bumaba ang crime rate ng bansang Pilipinas, including dito sa topic ng droga, nang hindi madugo ang pakikipaglaban sa war on drugs. Kaya naman pala. Pero bakit hindi ito nagawa ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte? See? Sabi ko na nga ba, overtime tayo, 25 minutes. Okay, meron pang fourth stanza. Kaya. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crime that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutor and our court is not only patently unconstitutional but effectively belittles the degrade of our legal institution. So, sa madaling sabi, unconstitutional. Nabubula na si Mima. Sa madaling sabi guys, unconstitutional raw ho ang pagsali natin sa ICC. Sabi ho yan ni Vice President Sara Duterte. Unconstitutional nga ba? Or talagang may kasalanan lang kayo kaya nagkakaganyan yung mga statement nyo. Anyway, inom muna ng tubig si Mima kasi masyadong nakakapagod. So, panlimang stanza na tayo para matapos na to. Huwag nating insultuhin daw at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Insulto nga ba na magbigay ang mga dayuhan ng hustisya sa ating bayan? Or insulto ho, guys ha? Para sa akin, mas nakaka-insulto tong mga hindi naka-receive, hindi naka-achieve ng totoong hustisya. Itong mga biktima, ito yung totoong insulto dito, yung hindi nila na-receive, yung sapat na guys, para makamit ang hustisya. Yun yung totoong insulto dito. Kasi guys, ako, ayon sa aking nabasa, 99% ng mga namatay dito sa bloody drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mga mahihirap, mga blue car construction worker, 'di ba? Yan. Ano pa ba yung mga trabaho? Basta trabaho ng minimum wage earner lang. So, para sa akin, lahat ng tinirada ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pawang mga mahihirap lamang. Na humigit kumulang 10,000 mahigit ang namatay dito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang nakakalungkot dito guys is yung mga 16 years old. Diba yung kay Kian de los Reyes case? Ano yung kaso niya? Inosenteng bata, nadamay kasi sinabi ng laban daw. Kasi pinasakamay ho ng mga pulis ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay kasi sabi ni Duterte, lahat ng napaghinalaan nyo, patayin nyo. Yun. Ay, yun yung totoong insulto dito, yung walang hustisyang nakamit, itong mga biktimang pamilya ng mga namatayan dahil ho, sa walang awang bloody war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Did you really get my point, guys? Nakakaloka. Anyway, umabot tayo sa 30 minutes. So, extended. Kayang 3 content na to or mahigit pa. Anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, maraming salamat ho sa inyong panunood. At don't forget to click the subscribe. Hit the notification bell, guys. Like and share for more updates. Salamat po sa mga nanonood at pasensya nyo ako, guys, kung overtime tayo ngayon. Kasi bawat statement na nilabas ni VP Inday ay napakadaming mali. So, gusto ko lang himay-himayin sa inyo para ho, di ba, nagigets nyo at nalalasap nyo yung content natin ngayon para mas maintindihan ng masa ang lahat ng ito. Anyway, yun lamang ho, ingat.